Hi guys! This is Mimi and this is me. Today's vlog po is mag-share ako ng isang good news at isang bad news. Kapag isa kang unit owner, kailangan mong malaman ito kung ang property mo is malapit na mag-turnover at malapit na siyang ipasok sa bank loan. So ganito po, ang good news po is ang BDO ngayon, nagbibigay na sila ng up to 25 years na pagbabank loan. At ang pwedeng makapag-bank loan is hanggang 70 years old na po. So medyo magaan na siya sa bulsa. Kasi last time po, hanggang 60 years old lang yung pwedeng makapag-bank loan at saka yung long term na binibigay nila is hanggang 15 years lang. So ngayon po medyo pinahabaan na nila. Yun po yung napakaganda ngayon sa video. Take note guys na kapag magbabank loan po tayo, may mga bank charge fee po yan. Pero sa video po, wala na po tayong ilalabas na pera kapag magbabank loan tayo kasi isasama na doon sa ibabank loan natin. Hindi naman siguro kalakihan, siguro nasa 30,000 lang po yan. I'm not really sure. So, kapag ang unit po natin is nasa 3.5 million, for example, 3.5 million po, ang magiging monthly amortization po natin sa bangko is ito, 20,727. Pagkatapos, kapag ang unit mo naman is nasa 8 million to 10 million, ganito po yung magiging monthly amortization mo sa bangko. Magiging 60,000 na po yan. At ang hahanapin po na passive income mo is 160. Sa 3.5 million naman po, ang hahanapin na sahod mo, na passive income mo is nasa 50,000. So, kapag nakapag-bank loan na po tayo, dito na po tayo magsisimulang magbayad ng monthly dues. Una po, kapag naipasok na natin sa bangko, sa bank loan yung property natin, so kukuha na po tayo ng first thing, magbabayad tayo ng monthly amortization sa bangko. Kukuha na po tayo ng MRI at fire insurance. Which is yung fire insurance po at MRI sa BDO po may built-in na po sila na insurance. At ang kagandahan po dito, kasi sa BDO po, pwedeng natin gawing installment yung pagbabayad ng MRI at sa fire insurance. Kasi sa ibang bangko po, one-time payment lang po ito. So, ito po yung napakaganda ngayon sa BDO. At lalo na kapag SMDC buyer ka kasi ewan ko kung sana kapag dumating yung time ng turnover natin is may 50% discount pa rin tayo. At sana ba tayo? Okay. Sa MRI po, ito po yung Mortgage Redemption Insurance, which is kapag namatay po yung principal buyer is magiging free na po yung condo natin, yung property natin doon sa beneficiary natin. So, hindi naman natin hinihiling na mamatay agad yung principal buyer, lahat naman tayo pupunta sa kamatayan. Pero, kailangan po natin kuhanan ng insurance yan. Yung fire insurance naman po, which is required po yan ng bangko, napaka-importante po, lalo na kapag nakatira tayo sa condominium, in case na magkasunog yung building. At yung sa property tax naman po, magbabayad na po tayo ng property tax sa government, which is ang pagbabayad po dito is pwedeng annually o kaya yearly. Depende po sa inyo. Doon po sa pinsan ko, yung unit nila sa Trust Residence, which is doon na sila nakatira, binayaran pala ni SMDC ng 2 years yung property tax. So, next year pa daw sila magbabayad. So, tinanong ko sila kung magkano yung tax na binabayaran nila. Sabi ng pinsan ko is like, baka daw mga 10,000 yung maging property tax nila. Kasi ang unit nila is 2 bedroom yon with balcony. So, depende po sa unit ninyo yung pagbabayad ng tax. At saan na ba tayo? Okay, doon tayo sa monthly dues. Yung monthly dues naman, dito po natin kinukuha yung pambayad sa guard at sa mga cleaner at sa mga paggamit po natin ng mga amenities.
At ang pagbabayad po ng monthly dues, ito po yung tinatawag na association dues ng mga unit owner. Which is, ang pagbabayad po dito is per square meter. Nag-i-start po ang monthly dues ng mga condo, nag-i-start po ng 80 to 100 per square meter. Which is, Novaliches po, for example, sa unit po, sabihin na natin, 83 yung square meter niya. So, 83 tatimes ko sa 29. So, magiging 2,407 yung monthly dues ko. Kung ang unit mo naman is like sabihin na natin nasa Mall of Asia. Yung unit mo ay 30 square meter. So, ang per square meter po sa Mall of Asia is nag-i-start po ng sabihin na natin 93. So, for example, 93 times 30, so magiging 2,790 yung monthly dues mo. So, hindi naman masyadong mabigat. Diba? So, kung ang halimbawa, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano kikita yung property ninyo. Para sa akin, kapag yung property ko nag-turnover na, ipapa-staycation ko lang po siya. Kasi mas malaki yung kikitain mo. Pero kung gusto mo talaga na hindi mababakante yung unit mo, pwede mo siyang ipaupa ng like monthly, pero kontrata yan. Halimbawa, ang mag-rent sa property mo like 1 year. So, hindi mo magagamit yung unit mo in case na gusto mong gamitin. Sa akin kasi, may case lang ha. Gusto ko yung property ko, ipaparent ko lang siya ng staycation, yung daily yung rental niya. So, kung halimbawa, ang property ko, ipaparent ko ng 2,500 a day sa staycation. Itatimes ko sa 30. Ang magiging passive income ko monthly is magiging 75,000. So, kung ganitong kikitain ng property ko, pagkatapos ang babayaran ko lang monthly yung mga expenses ko, like yung bank amortization is 20,727, tapos yung MRI 2,500, tapos fire insurance 2,500, at saka yung monthly dues ko 2,500. At sabihin na natin yung kuryente at tubig is 3,000. So magiging 31,000 yung expenses monthly. 31,000 yung expenses mo, lahat-lahat na yon. Pagkatapos yung unit mo, kikita siya ng 75,000. O diba, may sobra ka pang 40,000. So, ngayon, sabihin mo, lugi ka ba o kumita ka? Para sa akin, kumita ako. At dito po ito sa yung unit ko sa Novaliches. So, sample computation lang po to ha. What if ba kung ang unit mo is nasa Makati, nasa Mall of Asia? Kasi ang price range po dyan is nag-start ng 3,000 to 5,000 a day. So, depende po kung ilang bedroom yung unit nyo. Pero, ang pinakamahal po talaga is yung sa Mall of Asia at saka sa Makati kasi yan po yung mga prime location. So, wag po nating isipin yung lumalabas na pera sa atin. Isipin natin yung posibilidad na papasok na pera sa atin. Ito po yung yung kagandahan kapag nag-invest tayo sa property. So, can you imagine, nagmamayari ka ng isang unit sa Mall of Asia, sa Makati. Wow! Only rich people can afford. So, good luck sa atin guys. At sana dito sa aking na-share na konti, medyo may natutunan po kayo. Marami pa akong gustong i-share about sa real estate, pero sa next vlog na. Ito lang muna sa ngayon yung aking i-share. So, thank you guys for watching. Babush! Guys, munti ko na makalimutan banggitin yung bad news. Yung bad news po is kapag magbabank-loan po tayo na may marital status tayo, kailangan nating hanapin yung ex natin. Kailangan natin siyang hagilapin kasi kakailanganin yung pirma niya at saka yung ID niya. So, yung pinapayo po ng bangko, kaibiganin natin yung mga ex natin. Oh my gosh. This is very challenging to me. Lord, help me. So, ito guys, kailangan nyo itong paghandaan kapag may mga problema tayo sa mga merits natin. So, yun po ang dapat
kailangan hagilapin yung ex. So, para po tayo ma-approve sa bangko. Kaya ngayon pa lang po, kung halimbawa may ano kayo, may marital status kayo, ipangalan nyo na yung property nyo sa anak ninyo. Para pagdating ng bangko, walang problema. Choo! Choo!